Okay, ganito yung pag-review ng mga files natin. So, first, syempre, alam nyo kung nasan yung files. So, ayan siya, no? Okay. Open natin. Okay, so ito yung contents. Drawing references, reference. Meron tayong logo dito, dalawa. Plus yung file na nilagay natin doon sa program, yung EPS, OBS, etc. Okay. And then, dito, ito yung recommended files na aking sinasuggest na isama nyo nga sa capstone project nyo. Ayan siya, yung all activities, the XAR file, longest path. Ito yung ating Excel file ng estimates o material takeoff. Then, project cash flow, monthly manpower, Mondays, and work breakdown structure. So, ito, i-open nyo lang isa-isa, ha? Okay, so paano ngayon i-review yung mga files na yan? Okay, by the way, meron tayo ditong schedule layouts. Medyo bago to, or hindi ko na isama talaga in any of our previous meetings or lectures. So ito, bali in-introduce ko dito, but don't worry, hindi naman to mahirap intindihin. Kailangan nyo lang talaga na i-practice. Okay? And of course, this folder, at dito ko na-save yung ating video. Okay. Now, let's start reviewing. Okay, first, open your system. Ayan. Then, okay, siguro naman, alam nyo na kung paano i-open yan. Okay. Now, ang malaking question mark, kung nagawa nyo to in your system. If not, anyway, lahat ng sinasabi ko, wala kayo, try nyo magkaroon like this EPS or enterprise product structure layout natin. So, ito siya. Nag-start na UB, and then under niya yung training and capstones or capstone projects. So, ayan siya. And explain ko naman yan sa inyo nun. Now, ang importante ngayon, meron kayong isang EPS dito kung saan i-upload nyo yung ating XER file. And in my case, andito ako sa workshop number 14. Dito ko i-upload yung XER file na nakita nyo kanina. So, let's proceed. Ano ba yun? So, ito siya. Ayan. Okay? Ito na kasi yung final version ng ating program na kompleto na. Andiyan na yung budgeted cost. May manpower siya. And meron din actually equipments. Pero hindi ko na isinama yung equipments no, sa mga files na inlagay ko sa recommendation. But you can always open it and try na magawa nyo rin yung graphical presentation or equipment requirement every month, every day, or every week doon sa program. Okay? But dito tayo magpo-focus muna. Okay? So mag-upload tayo na schedule. Ulitin ko, lahat ito yung mga previous diniscuss natin na files. Isang project lang siya. Pero yan, yung development ng program. So ito na yung final at kompleto na ito as per our requirement and objective. Objective natin yung may maisama kayong
schedule doon sa capstone project nyo. Okay? So, let's import it. XER file. Project. Okay, here. Click here and go to your file location. So, ito siya. Andyan. So, piliin nyo yung XER file. Tapos, click next. Import to. So, yung sabi ko kanina, dito ako sa workshop number 14. Maaring iba yung numbers nyo o numbering nyo. Gayahin nyo lang to. Malinaw naman. Tingnan nyo maigi ha. And then, balikan nyo yung kaya isinama ko yung PowerPoint presentation. Nandoon siya. Okay. So, ayan siya. Then, next. Ito laging default dyan. And finish. Okay. So, pinapaalala ko lang na yung inyong settings dyan ay iba sa settings ko dito. Medyo re-reviewin ko rin. Yan yung problema eh. Wala tayong interaction doon sa ating lecture. So, ang dami kong ina-upload ngayon at pinipilit ko na without any question na naririnig from your side. Ito nga, sana makuha ko yung ma-deliver ko yung kailangan nyo. Okay, so successful siya. And then naka-load na siya. And take note, any XER file uploaded, if you just uploaded any XER file, automatic naka-open na siya. Ayan na. So what you have to do, only click this button or icon. Ayan siya, activities. Then makita nyo isang dito, magdadagdagan siya ng floating tab activities. So ito siya. And again, kung ano yung last time na file layout na naka-open sa inyo, even na-close nyo na siya, yun yung lalabas dito sa default nyo. Yung unang display na makikita nyo ganito. Okay? So dahil yung last layout na ginamit ko, ito yung nag-open dito. Okay? Now, organized na ito dahil syempre dito ko ginawa sa system ko. Kaya nga meron tayong user system. Now, yung sa inyo, kailangan ayusin natin ha. Una, kailangan yung mga columns dito gagayahin nyo. Okay? So ayan, gagayahin nyo yan. And natatandaan nyo yung isang folder doon. I-import natin yun. Okay? So, ito yung gagawin nyo. Actually, manually, right-click nyo ganyan, column. Then, itong mga columns na ito, pwede nyo i-manual. Okay? So, dito, like for example, saan nyo makikita yung start, finish, at saka total float. Start and finish, dito siya sa dates. Ayan, dito siya. Okay? Yung total float naman, dito nyo makikita yan sa duration. Okay? Diyan siya. Ayan, o kahit soli ko, andyan dyan. At ito, tanggalin ko muna yung start and finish. Ayan. So, ito yung medyo confusing dito. Medyo marami-raming kailangang set natin. Okay, so practice na. And, okay, look. Ito yung finish. Ano yun? Yung makita yun ang inyong kunin. And then, letter S. Ayan. Start. Ayan. Okay? And then, pwede nyo naman siyang position na doon. Yung finish using this arrow. Okay? And then, activity ID, name, and duration. Okay. So, yan yung lalabas dyan. Sorry. Now, itong program na ito ay budgeted cost loaded. So, pwede nyo isama dito yung budgeted cost. At
Ito siya. Makikita niyo yan sa cost. Budgeted cost. Where is it? Budgeted total cost. Okay? Ayan siya. So, yan. So, right away, makikita niyo yung budget. And take note, ha? Ito yung should be the total budgeted cost ng project. Now, itong layout ko na to, naka-ano siya, naka-filter siya sa longest path, kaya hindi lumabas yung 12 million. Okay, nagamitin ko na yung layout ko kasi ayoko masira. Dito nga, magkakaroon kayo ng confusion. So, yan, ginamit ko yung aking filter. So, ayun siya. Once yung layout ko ay all activities na, dito siya makikita. And then, take note ha, doon sa aking format, hindi naman talaga kasama yung budgeted cost. So, manually, i-add ko siya dito. And that's another confusion. Okay, but just watch out. Okay. So, ayan siya, 12 million something. Okay? So, inuulit ko doon sa aking establish all activities layout, open. Ginagamitan ko lang yan ng layout. Pag select mo yung all activities, click mo apply, lalabas na agad yung yung tamang layout. Kahit i-print mo siya, diretso ka lang dun sa preview. Ayan naka-ano na siya. Nga lang walang logo. And it's another item na kailangan ilagay natin doon sa program bago natin i-print yung logo. Okay? So, isa-isa lang ha. Okay. So, naka-open na yung program. Unan yung problema, ano yung hitsura nung interface nyo, nung display nyo, yung view ng inyong program. So, mag-start kayo dito. Activity ID, activity name. Ito kung ano yung nakikita nyo ngayon, ha? Ayan. Yung budgeted cost, nilagay ko lang dyan kasi para at least ma-recall nyo yung paglalagay ng columns. Okay? O columns. Okay, so ito siya. Now, ito, pansin nyo dito ha. Open ko to. Okay. Doon sa aking user admin, may 4 ako na dito. 4 na layouts. Okay? Now, para sa inyo, tatanggalin ko lahat to. Okay? Tanggalin ko lahat siya. Ayan. Yeah, nawala na. Okay? So, ginulo ko yung aking system. Ha? Okay? And then, apply. Ayun. Nawala. So, ayan pansin nyo. Nag-ano na siya. Ayan. Nag-iba talaga. Sorry. So, ngayon, ito rin yung mangyayari sa inyo pag in-import nyo yung program. Pag-click nyo dito, sa layout, or saan dyan ba makikita ang layout? Okay. View, layout, open layout, play yes or no. Better click no. Ayan ito yung makikita nyo. Or meron kayong rito, yung user layout. I-delete nyo na rin lang muna. Ayan, gaya ng ginawa ko. Okay? So, ano sunod na gagawin? Na-delete na yung layout. Punta kayo dito ulit. View, layout. Okay? Open layout. Just say no. Okay? And here, mag-i-import tayo. Okay? Open layout. Ano ba yung i-import natin? So, that's why ginawa ko yung video. Talagang ito yung isang reason. Tingnan niya ha. So, doon sa ating folder, mayroon tayo dito okay. Nasaan ba? Ito. Schedule layouts. Yan. 4 siya. Okay? Yan. So, ito yung i-demo ko ngayon. Import ko yan. Layout. From here or from view, layout, open layout, click no, and then import. Yan. Okay, so from our desktop o dun sa inyong location, puntahan nyo. So
Saan ba yan? Yan. Schedule. Okay. So, dito. Hanapin nyo yung schedule layouts na sa downloaded files nyo. Ano? So, ayan siya. So, actually, pwede nyo namang ano yan. Okay. Open. Okay. And then, save. Ayan. Save. Save. So, yun. Okay. So, in-import ko sa yung 4. 1, 2, 3, 4. Now, nagkaroon na kayo ng user admin section dito. Doon sa open layout, dialog box. Okay. Di ba kanina wala? Ito nga yung delete ko eh. And then, close. So, pagkatapos ma-import yung mga layouts na yun, take note ha, wala kayong gagalawin dito sa ating columns na yan, ha? Di ba? Ginulo talaga. Then, ito ngayon yung gamit ng mga layouts na yan. So, again, it's either started from here or from here. Okay? So, better dito para hindi tayo magana. Start tayo dito, ha? Open layout. Say no. And, first, yung all activities. Okay? Subukan natin. Apply. Yan. Open. And look. Kusang bumalik yung start, finish, layout, total, and so on. That's the power of that particular file. Okay? Tingnan niya natin kung yung iba magpa-function din. So, open. Okay. Here, dahil would you like to save the changes in this project layout? Wala ka namang pinalitan. You can say yes or no. Okay? Yes, wala ka namang pinalitan, so wala siya na bago. Okay? Yeah, so ganyan. Then, pwede ka na magpunta sa kabila. Then, longest path, click apply. Yan. O, tingnan nyo ha. O, yan no. Automatic doon sa filter. Nagkaroon ng check yung longest path. And then, yung columns nyo, wala din problema. And, it's all the way to the printing. Applied siya. Okay? Wala nga lang logo. Yun nga yung kulang doon sa ito ko naman kasi sa setting at dadagdag natin yan mamaya. Okay? For now, ang importante yan, marunong kayong gumamit nitong layout na to. Okay, let's say cash flow naman. Okay? Okay, project monthly cash flow. Apply. Yun. Okay? So, ayan mayroon na dyan. Then, click nyo nga yung layout kung yan. Kasi ito yung importante yung printing. So, project monthly cash flow. Okay? And, dito, okay. Now, pag lumilipat kayo ng layout dito sa, dialog box na ito, okay? Ingatan nyo mag-click ng yes or no, ha? Pag hindi kayo sure, no ang inyong i-click, ha? Okay, so ito, ayan siya. Then, click preview ng print. Ito siya. Is manpower. Okay, again, wala logo. Minimal siya, problem. Okay, so yan, nagpa-function na yung mga layouts. Okay? So, and that's one of the reason, ito, bakit ko ginawa ang video na ito. Okay? So, cut ko muna ito dahil para mabigyan na emphasize para ma-emphasize natin itong mga file na ito, ha. So, import nyo lang to and then, yun. But make sure na i-delete nyo muna siya. Okay? Ganito ang gawin nyo. Delete nyo muna lahat yan. Madali na ma-delete, Click nyo lang, delete, delete. So, pag naubos na lahat, kung ano man yung mayroon kayo dito sa user admin, ayan, lilinis siya. So, kung ano man yan, ha? Then, proceed kayo sa project. Okay. Layout. Open layout. Then, say no. And, wala siya, ha? Imagine, wala siya. Ito lang yung natira. So, ang gagawin nyo naman dito, import. Okay? Import. Hanapin nyo lang yung schedule layout folder, ha? Okay. So, cut natin dito. And then, proceed tayo sa sunod.
So at least dito, malinaw na, okay? Na tama yung inyong, yan, all activities. Layout, okay? So ito, naka all activities tayo dito. Yan yung isang kailangan maipakita nyo na yung confidence nyo, ano? Pag maayos na, dyan makikita kung marunong kayo o hindi gumamit ng Primavera. Isa ito sa pinaka-importante, ha? So ayan, nagpapalipat-lipat kayo ng layout. How to make the program, etc. May mga separate videos tayo para doon. Pero dito ang focus natin ay doon sa layout, ha? At meron tayong individual files na pwedeng i-export at i-import. Okay? Dahil ito, okay, bago ko i-close, balikan lang natin, ha? Yan. Let's say, open layout, no. Para makapunta kayo sa dialog box, yun yung gagawin nyo. Ito, kunyari, wala pa kayong file sa iba. Gusto mong i-share yung iyong layout. Ayun. I-export mo siya. Yan. Export. Yan. Tanyo, yan. Na-export ko na siya dyan. O, kunyari, sa ibang location ko siya i-export. O. Bawa dito. No? So, ayan o. .plf siya. Save nyo lang ganun. Andodo na siya. Lahat yan. Ayan yung ginawa ko doon. Now, itong mga layouts na ito, depende yan sa inyong preparation. Ha? Pero, ito mga recommended ano lang naman to, ano? Minimal o minimum recommendation para sa capstone project. Itong mga layouts na to. Ha? 4 siya. Yung ibang layout, magtanong na lang kayo, discuss natin separately. Okay?